Papasok tayong muli sa pag-aaral ng tatlong teksto mula sa libro ni Matthew. Chapter 5, verses 17, 18 at 19. Dito, titignan natin ang patutuo ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kautusan at mga propeta, kung paano niya ipinaliwanag ang mga bagay na ito sa pamagitan ng kanyang pagganap. At dito, ganito ang kanyang sinasabi. Ang pamagat ngayon ng ating pag-aaralan ay tungkol sa ang kautusan at mga propeta. Ang sabi niya ay ganito, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito." Siya mismo ang nagsasabi. Nung siya ay pumarito sa lupa, siya ay nagkatawang tao. Kaya bilang tao, kailangang tuparin niya ang kautusan ng ating Panginoon dahil ang kautusan ng ating Panginoon ay para sa tao na mabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. May kautusan ang ating Panginoong Diyos. Ito ay para sa tao. Kaya ang kautusan nito naging para sa ating Panginoong Hesus din. Nung pumarito siya, hindi niya sinira ang kautusan, kundi tinupad niya dahil siya ay naging tao rin tulad natin. Ngayon, ang verse 18 sabi niya, sapagkat katotohanan, ito yung sinasabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Tingnan natin kung gaano katatag, katibay ang kautusan ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos. Dahil sabi niya, ito sinasabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa. Ngayon, sa mga panahong ito, maraming mga sekta ng pananampalataya, mga religion, na iwinawala nila ang kautusan ng Panginoon. No? Sabi nila, wala na yung kautusan. Wala na raw ito. Samantalang sinalita ng ating Panginoong Hesus, hanggang sa mawala ang langit at lupa. May langit pa na tinatanaw natin sa langit, sa itaas, at may lupa pa na tinatapakan natin. Kaya ang mga tao na nagsasabi na wala na ang kautusan, sila itong walang pagpupuri sa Panginoon. Hindi sila nahihiya na sabihin. Samantalang ang Panginoong Hesus pinatutunayan niya, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Ito yung sabi niya, hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Maliwanag itong sinasabi niya dito. Ngayon, dito, kulang sa pag-iisip ang mga iba kung minsan. Samantalang pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na hindi mawawala ang kautusan hanggang may langit at lupa. Sa kanila naman wala na. Kaya dito, sa verse 19, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit na sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging
pinakamaliit sa kaharian ng langit. Now, ito ngayon, nililiwanag niya. Kung sino man daw ang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos, ito yung pinakamaliit na. No? Suwayin niya ang pinakamaliit na utos at ituro niya sa mga tao, sabi niya, tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Hindi niya sinasabi na maliligtas. Habang nagtuturo siya dito sa lupa, itinuturo niya sa mga tao. At ganon ang ginagawa niya, sinusuwayin niya. Kahit isa man lang sa pinakamaliit na utos na ito, tinatawag na siya sa langit na pinakamaliit. Pinag-uusapan na sa langit na pinakamaliit siya dito pa lamang sa lupa. Walang kabuluhan ang kaniyang buhay. Wala. At hindi umabot sa pamantayan ng pananampalataya para sa kaniyang kaligtasan sapagkat ang utos ng ating Panginoong Diyos, dito pinatutunayan ng ating Panginoong Hesus kung paano ganapin ng isang tao. Ito pa rin ang utos ng Panginoon. Dahil ang utos ng Panginoon ay para sa tao. Para sa tao lamang. At dahil naging tao ang Panginoong Hesus nung pumarito siya, kinakailangan niyang tinupad ang kautusan. Ngayon, sabi naman niya dito, no? Ngunit, ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ngayon, titingnan natin. Sino ang sekta na nagtuturo na wala ng utos o sinisira ngayon o nilalabag niya ang pinakamaliit na utos? Maraming mga relihiyon ngayon na nagtuturo na wala na yung utos. No? Wala na yung utos. Nawala na yung utos. Kaya't dito pa lang tinatawag ng pinakamaliit. Hindi pa man nakakarating sa langit, nagtuturo para lamang siya dito sa lupa, tinatawag na siyang pinakamaliit. Ngunit, yung tumutupad, no? Yung tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Hindi pa man nakakarating sa langit, na dito pa lang sa lupa, ngunit tinutupad niya at itinuturo niya ang kautusan ng Panginoon, tinatawag na siyang dakila sa kaharian ng langit. Ngayon, pagkumparahin natin, sino ngayon ang mapalad? Yung mga tumutupad at nagtuturo ng ganon, o yung sumusuway sa mga utos at itinuturo din sa mga tao? So, dito ngayon makikita natin ang dalawa. Ang mapalad na tao at dakila, yung tumupad at magturo sa mga utos ng Panginoon. Siya ang dakila sa kaharian ng langit. Napakaganda ang paliwanag ng ating Panginoong Hesus. Sana ay naunawaan ninyo. Sana ay palawakin ninyo. At dito masasabi natin na ang Seventh-day Adventist, siya na lamang ang tumutupad sa utos at nagtuturo sa mga ito. Kaya nga ang Seventh-day Adventist ngayon pa lang ay tinatawag ng dakila sa kaharian ng langit. Naway maliwanag sa inyo ito, lalo na sa inyo ng mga Seventh-day Adventist. Huwag ninyong tatalikuran ang utos, sapagkat ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung paano niya ginanap at ito ay kanyang itinuro. Nawa, manatili ang inyong dakilang pangalan sa kaharian ng langit mula dito sa lupa hanggang sa langit na bayan magpakailan-kailanman. Ito ang aking dalangin sa Panginoon para sa ating lahat. Magandang oras sa ating lahat.